tibagin. Bakit po? Kasi walang kredibilidad. Pagkatapos, ang mga malalabo lahat ng ano. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel na ito, pindutin lang ang subscription button para makapag-receive ka ng mga update mula dito sa channel na ito. Happy Sunday po sa ating lahat. Muli po tayong magbabahagi ng video. Actually ito ay kaugnay sa pagharap pa rin ni Director Melvin Matibag, ang NBI Director, na kung saan ay naging witness dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At actually nakapag-upload na ako ng video niya tungkol sa kanyang pag-witness o pagdalo sa trial. Ngunit nakakuha ulit ako kasi ng panibagong video rito na kung saan ay yung pagdalo ni Attorney Salvador Panelo, ang matalik na kaibigan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kung saan ay meron siyang komento na may kaugnayan doon sa testimony ni Matibag. At ayon nga sa kanya ay walang credibility yung kanyang testimonya o yung kanyang mga sinabi, at parang galit na galit lang daw ito sa VP Presidente. Ang pagdalo ni Director Matibag ay kahit daw yung mga sinasabi niya na yung mga task force ba yun, yung parang nag-create siya ng mga ganun na parang gawa-gawa na lang daw, sabi ni Panelo. So pakinggan natin itong video ni Panelo para mas natin maintindihan kung ano ang kanyang komento kaugnay doon sa testimony ni Matibag. Ano po masasabi niyo sa testimonya ni Matibag? Sus Maria Josep, hindi na kailangan tibagin. Bakit po? Kasi walang kredibilidad. Pagkatapos, ang mga malalabo lahat ng ano. Unang-una, number one, wala siyang kredibilidad. Bakit? Bakit po? Kung babasahin mo yung tatlong column niya, galit na galit siya kay Inday Sara, siniraan niya ng siniraan. Madali sabi, bias ka na dati. Tapos yung asawa mo pa, ganun din, bias din. Bumoto nga. Bakit ka naman dapat, delikadesa will tell you not to be there. Second, wala naman siyang alam doon sa investigation. Di ba, during the examination, lahat na tanong, hindi niya alam. Kasi nga, I have no personal knowledge exactly ang pinupunto ng defense. Wala kang alam yun, ba't ka nakatayo dyan? Kasi nag-create ka ng task force. Yun, palagay yung kabalbalan yung task force na yun. You know why? Nakita mo yung mga tanong kanina nung isang senadora. But clearly, from the statements of Director Matibag, malaki daw kaso to. Naimbestigahan na niya? Alam niya ng malaking kaso? Paano niya nalaman? So, sa akin lang, Mr. Presiding Officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract the minority floor leader who is one? Kasi dapat yan, pag nag-create ka ng task force, tapos involving national security, yung lahat ng mga agency, pag-uusapan yan, papasok yan sa national security. Ngayon, syempre, dahil nga nilikhang isip niya lang yun, biglang naisip niya, kay executive secretary na, para madaling gawa ng paraan. Panay kalokohan lang ang ginagawa. Yung sa Hitman po, meron po ba talaga? Naku, lalo na yun. Yun ang talagang, di ba sabi niya, open investigation to. Sus Maria Josep. Kasi nga, alam niyo naman na si Inday Sara, kaya lang niya sinabi yun dahil outburst, nagsumbong siya sa bayan na siya ay may panganib sa buhay at hinihingi niya ang katarungan. Madali sabi, mga kababayan, ako po ay gustong patayin ng mga ito. Kaya pag pinatay ako ng tatlong ito, pwede mo ba ipaghiganti niyo ako? Yun ang punto niya. Ngayon, yung sinasabi ni Matibag na
meron na silang persons of interest, sus Maria Josep. Gawa-gawa lang yun. Wala yun. Maniwala ka. Ang nakikita ko dyan, magpapabricate na naman sila. Well, persons of interest, yun nga po, ang sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo. Hindi pa po natin nakausap ito lahat. Ang sinasabi ko po kanina, dun sa atin pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Katunayan, nakakausap na po. So ito, hindi ito yung actual na nakontrata. Yung po yung dumadaan pa po sa proseso ng aming pong pag-iimbestiga. Unang-una, sinasabi nilang tapos na investigation. Precisamente or precisely, they filed the case of grave threats and inciting to sedition. Kumbaga, pineriod na nila bakit nila biglang naging kama? Lumilika sila ng bago. Ibig sabihin, puro kabalbalan lang kayo kasi alam nyo, wala kayong kaso. Naghahanap talaga kayo. Gusto nyo lang pabahin, siraan si Inday Sara. Yun lang naman. Walang airtight doon. Talagang likha lang nila yun. Yun na lang sinasabi niyang task force niya. Ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to? Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intelligence Give me an example. Bigyan lang kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example. Yung ginagamit po namin dito na human intel, yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po, na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin. So base ito sa human intelligence. Human intel po. Pero pwede ring mangyari na itong person of interest wala ring kalalabasan. Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na... So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months, pwede rin after 6 months, 0. Walang kalalabasan. That is a possibility. Kung totoo yung task force ng national security, sabi sa inyo kanina, malaki dapat siya nagko-coordinate lahat ng mga agencies kasi national security. Ba't wala? Wala silang maipakita ng ebidensya doon. Sinasabi niya, executive secretary, kasi yun ang madaling kausapin. Gagawa na lang sila ng kunyari dokumento. Pero dapat yan national security, may mga ebidensya ka doon. Wala. May pwede bang ikaso ang Vice President sa NBI kung wala sila talagang mapatunayan after 3 to 6 Of months? course. Malicious prosecution. What's that? Malisyosong pag-uusig na wala namang batayan sa liyan. Crime yun. That's a crime under the revised penal code. Hindi ang komento ni Attorney Panelo, no? At sinasabi nga niya na pwede palang maging crime yung ginawa ni Matibag dahil kung yun na yan, sinasabi niya na malicious persecution yung tawag niya. Pero isa pa lang crime yun at nasa revised penal code daw. So hindi naman tayo maalam sa mga batas pero tayo nagbabase lamang kung ano ang sinasabi ng mga nakapaloob dito sa ating video, lalo ng mga ganitong mga matataas na tao sa ating lipunan. At sana'y nagustuhan nyo itong ating ibinahagi at kung nais mong magbigay din ng iyong opinion, reaction, komento, i-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!